Ang internet ay maaring maging walang katapusan pinagkukunan ng aliw. Salamat sa mga plataporma tulad ng YouTube at TikTok. May mga video na ina-upload ng mga gumagamit na agad nagiging viral sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang ilan sa mga upload na ito ay may mga madidilim na kwento sa likod. Nagkakaunti lang ang nakakaalam hanggang sa mabunyag ang katotohanan kalaunan. Numero 10. Naging pop music icon si Britney Spears simula nang ilabas ang debut album niyang Baby One More Time noong 1979. Simula noon, dumami ang tagasunod niya kahit dumaan siya sa mental health na pagsubok at may ilan talagang tapat na tagahanga. Noong 2007, pinatunayan yon ni Kara Cunningham na ipinanganak bilang Christopher Cunningham at 19 na taong gulang noon. Isa siyang tapat na tagahanga ni Britney matapos siyang mag-upload ng YouTube video na pumupuna sa media at publiko sa pagpatikos sa buhay ng mga awit. Sa ilang araw lang, naging viral ang video na Leave Britney Alone at sumikat sa buong mundo si Kara. Sa panahong ito, si Spears ay may matinding crisis sa kalusugan ng isip na pinag-usapan sa media, kaya marami ang bumatikos sa kanyang kilos nang hindi alam ang tunay na nangyayari. Noong panahong iyon, nagdadalamhati si Spears sa pagkawala ng kanyang tiyahin na si Sandra Covington na malapit sa kanya. Sinabi niya na ang pagpanaw nito ay nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati at naging mitsa ng kanyang pagguho. Upang malampasan ang dalamhati, gumamit siya ng bawal na gamot at kusang pumasok si Spears sa rehab nang malaman niyang kailangan niya ng tulong. Dahil ang kanyang mga problema ay ibinabalita sa buong mundo ng media, kinailangan din niyang harapin ang walang tigil na panggugulo ng mga paparazzi at nagsimulang makaapekto sa kanya ang matinding pressure. Pagkatapos ng rehab, pumasok siya sa isang salon sa California at inayat lahat ng kanyang buhok, dahilan ng malaking balita sa media na pinag-uusapan pa rin ngayon at nagpapakita ng kanyang matinding dalamhati. Sa panahong ito, nasangkot din siya sa isang matinding alitan tungkol sa kustodiya ng kanilang anak laban sa kanyang dating asawa, si Kevin Federline. Lalong lumala ang sitwasyon nang mawalan pa siya ng kustodiya sa 2 anak na lalaki na nagpalala sa kanyang mental health. Hinampas niya ng payong ang kotse ng paparazzi na inalala niyang isa sa pinakamababang sandali ng kanyang buhay. Kahit sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya sa paggawa ng musika at inilabas ang Blackout na tinuturing ng maraming pop fans bilang pop Bible. Gaya ng madalas mangyari, maraming tao ang patuloy na bumabatikos kay Spears na naging dahilan ng desisyon ni Kara na mag-record at mag-post ng kanyang video sa YouTube. Makikitang umiiyak siya sa video at nagpapaalala na tao si Britney, hindi lang celebrity na dapat pagtawanan. Sa isang matinding bahagi ng video, ipinaliwanag niya ang pinagdadaanan ni Spears at sinabing gusto lang ng fans ng higit mula sa kanya habang binabatikos ang mga desisyon niya. Paulit-ulit siyang sumigaw sa harap ng kamera nang hayaan na ninyo siya na siyang naging pamagat ng video. Ayon kay Kara, dapat harapin siya ng may problema kay Spears. Maraming tao ang nakakita sa video bilang nakakahiya o OA. Pero may ilang post online na umamin na mali sila sa pagpuna sa mga awit at posibleng tama si Kara mula pa noong una. Nakabot ng 2 milyong views ang video sa 24 na oras at naimbitahan si Kara sa ilang palabas sa telebisyon sa US. Isa ito sa pinakaunang viral video at mula noon, patuloy na ibinabahagi ni Kara ang mensahe na huwag magpadala sa mga naninira. Numero 9. Ang scuba diving ay ginagawa ng milyon-milyong tao sa mundo bilang isang nakaka-relax at nagbibigay kaalamang libangan kung saan nakikita ng mga diver ang kakaibang isda at nilalang sa dagat at minsan ay nakakahuli pa ng panghapunan. Noong 2021, sumisid si Michael Packer, isang 57 anyos na scuba diver mula Cape Cod, Massachusetts para maghanap ng mga lobster. Sa dulo ng araw na yon, hindi siya makapaniwalang buhay siyang nakalabas ng tubig. Si Michael ay ipinanganak sa New Jersey pero lumipat sa Cape Cod kasama ang ina noong bata pa. Doon, nahilig siya sa panging-isda at scuba diving. Kapag may lobster siya, binibenta niya ito sa kliyente. Pero minsan itinatabi niya para sa kaibigan at pamilya para matikman nila. Tahimik ang buhay ni Michael sa tabing dagat. Noong 2021, nalampasan niya ang una sa 2 pagsubok na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Noong insidente ng 2021, sakay siya ng eroplano kasama ang 5 mula San Jose papuntang Puerto Jimenez nang magkaaberya sa makina.
Bumagsak ang eroplano sa liblib na lugar at ilang oras bago sila nasagip. Nagkaroon siya ng sugat sa mukha at kamay at paa. Pero matapos ilang linggo sa ospital, gumaling siya. Sinabi niya sa pamilya na hindi siya makapaniwala na nakaligtas siya sa aksidente. At kung hindi agad dumating ang rescuer, baka hindi na siya nakauwi. Naalala niya noong siya ay 15 taong gulang, nagsimulang lumutang papuntang daot ang kanyang bangkang pang-ista. Dumangoy siya papunta rito pero agad naligaw dahil mahina ang visibility. Sa huli, natagpuan siya at masuwerte siyang nakaligtas. Ito ang una sa kanyang mga nakakatakot na karanasan. Ang pinakahuli ay nangyari noong 2021 habang sumisisid siya para manghuli ng mga lobster gaya ng nakasanayan niya. Pagtalo niya sa tubig sa Cape Cod, lumangoy siya sa ilalim ng dagat para mangolekta ng lobster. Ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Hindi alam ni Michael ang nangyayari nang bigla siyang balutin ng dilim at may tumulak sa kanya sa likod. Doon niya lang napansin na nasa bibig siya ng isang humpback whale at naramdaman ang pagpisil ng mga kalamnan nito. Sigurado siyang di na siya makakalabas ng buhay at wala siyang alam na gagawin para makalaya sa susunod na kalahating minuto. Buti na lang walang balak sakta ng balyena si Michael at pinuksan lang nito ang bibig habang inaalog ang ulo pakaliwat pakana. Nahulog si Michael at mabilis na tumawag sa awtoridad ang kaibigan niyang si Josiah Mayo na nakasaksi sa lahat. Nagviral ang panayam kay Michael sa isang sikat na palabas sa Australia, pero marami ang nagduda sa kanya hanggang may mga saksi na nagpatunay sa kwento niya. Naniwala ang marami na mas malala sana ang pinsala niya kung totoong nalunok siya ng balyena. Paliwanag ni Michael, maliit ang lalamunan ng balyena, kaya di siya nalunok kundi naipit lang sa bibig nito, hindi sa tiyan. Tinanggap ni Michael ang insidente ng mahinahon at hanggang ngayon patuloy pa rin siyang sumisisid para manghuli ng mga lobster dahil ayaw niyang hadlangan siya ng karanasan iyon na gawin ang gusto niya. Numero 8. Karamihan sa atin ay nangarap na makahanap ng malaking halaga ng pera o makatsamba ng ATM na biglang naglalabas ng napakaraming pera. Maganda mang isipin, hindi alam ng marami na ang pagtatago ng perang ito ay maaring magdulot ng problema, gaya ng kaso ni Senya Filippo, 39 na taong gulang. Noong Enero 2024 nagpasya ang 78 anyos na retiradong electrical engineer na si Andrew Chase Sitbong na ilipat ang kanyang naipon mula Barclays Bank sa UK, papuntang Westpac account sa Auckland, New Zealand. Sa kasamaang palad, luma na ang computer na ginagamit ni Andrew at may sira pa ang keyboard nito. Kaya habang inilalagay niya ang bagong numero ng kanyang bank account, hindi niya naisama ang isa sa mga numero. Mas lalo pang nakalulungkot dahil ang maling numero ay pagmamay-ari ni Senya, kaya napunta ang pera sa kanyang account. Sa gulat niya at nung kanyang asawa na si Alexander, napansin nilang may kabuwang $158,000 ang pumasok sa kanyang account at nagpasya silang itago ito. Sinabi nilang akala nila na panalunan nila ang pera sa online na sugat, pero inamin ding hindi nila kinumpirma ang palagay nila. Inisip nila na ito ay isang biyaya mula sa Diyos, ngunit sa mga sumunod na linggo, napagtanto nilang kabaligtaran pala ito ng isang biyaya. Isang hukom ang nagsabi kalauna na hindi siya naniniwala sa bersyon ng mga pangyayari na ito dahil sa ginawa ng mag-asawa pagkatapos nito. Mabilis nilang nilipat ang karamihan ng pera sa iba pang mga bank account at agad nagsimunang gumastos. Nagpadala sila ng $20,000 sa pamilya sa Samoa. Nagbayad ng ilang bayarin at bumili ng bagong sasakyan matapos bayaran ang natitirang balanse ng lumang kotse. Nang malaman ang totoo, sinabi ni Senya at Alexander na huwag ilantad ang kanilang pangalan dahil baka sila mapahiya sa simbahan o komunidad. Ngunit hindi sumang-ayon ang hukom na namamahala sa kaso dahil itinuturing itong katamtaman hanggang seryosong krimen at tinanggihan niyang maglabas ng suppression order. Hiniling ni Andrew na ilabas ang mga pangalan nila dahil tiyak niyang alam ng mag-asawa na hindi kanila ang pera. Sinabi niyang tiyak na alam ni Senya na ang deposito ay galing sa Barclays bank account, hindi sa online gambling site. Pagkatapos maaresto, napansin ng hukom na inilipat ng mag-asawa ang karamihan ng pera sa ibang mga account sa loob lang ng ilang oras na sa tingin niya ay kahina-hinala. Nag-file sina Alexander at Senya ng aplikasyon para sa discharge without conviction.
Tinanggihan ng hukom ang apela dahil dapat silang managot sa ginawa nila, kahit si Andrew ang unang nagkamali. Si Senya ay kinasuhan ng pagnanakaw, habang si Alexander naman ay kinasuhan ng pagtanggap ng nakaw na pera na nagkakahalaga ng $64,000. Pareho silang umamin at hinatulan ng 6 na buwang community detention. Noong una, naharap sila sa 2 taon na pagkakakulong. Ngunit dahil sa kanilang pag-amin ng kasalanan, mas magaan ang kanilang naging sentensya. Nabawi ng bangko ang $28,000 mula sa pera ni Andrew. Pero tiniyak na maibabalik pa ang natitirang balanse sa kanyang account. Nag-viral ang panayam kay Andrew at marami ang nagalit kina Senya at Alexander dahil sa paniniwalang gumawa sila ng krimen at nararapat makulong dahil sa panlilinlang. Ang lahat ng nawalang pera ay naibalik din sa account ni Andrew kasama ang £500 na kabayarang pampadubag loob mula sa bangko ng Barclay. Pito. Kadalasan, ang mga viral video ay sumisikat lang online ng ilang buwan bago unti-unting malimutan. Sa ilang bihirang pagkakataon, nagdudulot ito ng madaking biyaya sa bida ng video, gaya ng kay Shahid Nazir, Pakistani, na sumikat sa 1-pound fish video noong 2012. Ang video na in-upload ni Colin Miller sa YouTube ay nagpapakita kay Nazir, 31 taong gulang, sa kanyang pwesto ng isda sa East London bago ang laban ng Reading at West Ham noong Marso 31. Ayon sa video, si Nazir ay naging lokal na alamat dahil sumikat siya sa pwesto niya sa palengke ng isda at napasaya ang mga dumaraan habang nagbebenta siya. Sa video, kinausap ni Nazir ang mga lokal nang hilingin ni Miller na kantahin niya ang awit tungkol sa isda. Makikita ang ilang tao na nagpapakuha ng litrato kasama siya at malinaw na siya ay lubos na iginagalang sa lugar. Bigla niyang kinanta ang liriko. Halina mga babae, 1 libra ang isda. Tingnan ninyo, maganda at mura, 1 libra ang isda. Nag-viral ang video at inihambing ng ilan si Nazir kay PSY, ang singer ng Gangnam Style. 1 taon pa lang si Nazir sa London nang mag-viral ang video, kaya't sinulit niya ang bagong kasikatan. Gumawa siya ng music video para samahan ang kanta at nag-viral din ito, nakatanggap ng milyon-milyong views sa loob lamang ng ilang araw. Para kay Nazir, sunod-sunod at napakabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inalok siya ng recording contract ng Warner Brothers at inilabas ang kanta sa iTunes sa UK. Sa panayam, sinabi niyang naisip niya ang kanta dahil sa pag-aatubili niyang sumigaw sa publiko. Inutusan siya ng boss niya na sumigaw para makuha ang atensyon ng mga customer. Pero hindi komportable si Nazir, kaya nag-improvise na lang siya ng sikat na himig at liriko. Umepekto iyon at agad naging paborito ng mga lokal ang pwesto ng isda. Ayaw pa silang bumili kung di niya kakantahin ang kanta niya. Nang ma-upload ang video sa YouTube, agad siyang sumikat. Pagtatapos ng taon, nakikipag-agawan ang 1-pound fish at X Factor winner para sa Christmas #1 spot. Sa huli, pumwesto ang kanta sa ika-4 at naglabas ng cover si Timbaland. Bumalik si Nazir sa Pakistan noong Disyembre at sinalubong ng maraming tagahanga sa paliparan, nagsabit ng mga kwintas na bulaklak sa leeg niya bilang paghanga. Naramdaman niya ang kasikatan pero saglit lang ang kanyang kalwalatian. Habang nasa Pakistan pa siya, lumabas ang balitan, pumirma siya ng 6.6 na milyong tseke bago umalis, ngunit tumalbog ito. Inaresto at kinasuhan siya ng panlilinlang matapos iulat ng pribadong leasing company ang krimen sa Lahore. Ang Rajput Goods Transport ay pumayag na bayaran ang utang ng hulugan, ngunit nabigong magbayad at hindi rin siya dumalo sa mga sumunod na pagdinig. Inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya at pinalaya siya matapos magpiyansa at mga kung babayaran ang utang. Hindi na pinayagan si Nazir sa UK kaya natapos ang kanyang karera sa musika. Sa kasalukuyan, patuloy siyang naninirahan sa Pakistan kasama ang kanyang pamilya at paminsan-minsan ay nagpo-post siya ng mga kanta sa kanyang TikTok account. Pang-anim, nakakabalintu na si Robin Thicke ay pinakakilala sa Blurred Lines. Pero ang viral na kantang ito rin ang nagdala sa kanya ng legal na problema at milyon-milyong dollar na gastos. Ipinanganak si Thicke sa Los Angeles noong 1977 kina Gloria Loring ng Days of Our Lives at Alan Thicke ng Growing Pains, parehong kilalang artista. Bata pa siya nang lumabas sa mga palabas tulad ng The Wonder Years, The New Lassie, Just the 10 of Us at Growing Pains.
Ngunit nagpasya siya na mas gusto niyang ituloy ang isang karera bilang musikero at lubos siyang sinuportahan ng kanyang pamilya. Siya at ang kanyang ama ay magkasamang sumulat ng mga kanta, ngunit nais ng kanyang ama na tapusin niya muna ang high school bago maglabas ng unang album kasama ang vocal group. Tumanggi siyang magbayad para sa pagre-record ng demo, ngunit ang bayad ay binayaran ng tiyuhin ng isa pang miyembro ng grupo. Di nagtagal, pumirma si Thicke sa production company ni Brian McKnight at nakilala si Jimmy Iovine na tumulong sa kanya makakuha ng recording contract sa Interscope Records. 16 na taong gulang lang siya noon at sa sumunod na taon umalis si Thicke sa kanilang bahay upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa simula, nagtrabaho siya bilang producer at songwriter kaysa bilang isang artist at isinulat niya ang kantang When You Put Your Hands On Me na isinama sa self-titled debut album ni Christina Aguilera. Noong 1999, nagsimulang mag-focus si Thicke sa sarili niyang musika at nagsimula siya mag-ipon ng pera para i-record ang kanyang debut album. Ngunit muli siyang pinirmahan ng Interscope Records sa pangalawang pagkakataon. Ang debut single niyang When I Get You Alone ay ginamitan ng sample mula sa musika ni Walter Murphy at ang music video nito ay nagtagumpay ng bahagya. Mas naging matagumpay ang kanta sa Australia at Italy pero hindi nagmarka si Thicke sa US. Noong 2003, inilabas niya ang debut album na A Beautiful World, ngunit nabigo rin itong mag-iwan ng impresyon. Kaya't hindi umabot sa target ng label ang album, nagsimula si Thicke makatanggap ng alok ng collaboration mula sa mga sikat na artista. Kasama rito sina Mary J. Blige, Usher at Lil Wayne. Hindi natuwa ang label sa benta ng kanyang album, kaya ilang beses naantala ang kanyang pangalawang album. Pumirma siya sa Star Trak label at naglabas ng single na Wanna Love You Girl na bahagyang nagtagumpay sa UK. Inilabas ang album noong sumunod na taon at ang awit niyang Lost Without You ang unang nagtagumpay na umabot sa ika-14 sa Billboard Hot 100 chart. Naranasan ng kanyang karera ang tagumpay at kabiguan at noong 2013 inilabas niya ang album na Blurred Lines. Ang title track ay umabot ng higit 1 milyong views sa Vivo sa ilang araw, kaya maniwala si Thicke na natupad na ang pangarap niya. Ngunit saglit lang ang saya niya nang malamang sinampahan siya ng kaso sa paglabag sa copyright. Pagkalabas ng kanta, agad itinuro ng manonood na halos kinopya ang musika mula sa Got to Give It Up ni Marvin Gaye. Pinakamalaking hit ni Thicke ito noon at kumita siya ng mampas $5 milyong. Nagsampa siya ng kaso para patunayang hindi niya ginamit ang musika ni Gaye at nagsampa naman ng kontrademanda ang pamilya Gaye. Umabot sa sukdulan ang usapan noong 2015 at inutusan si Thicke na magbayad ng $7.4 milyong dahil sa paglabag sa copyright. Ngunit kalaunan ay ibinaba ito sa $5 milyong na kailangang bayaran ni Thicke at ng kanyang producer na si Pharrell Williams. Umapela ang dalawa pero nanatili ang desisyon. Hanggang ngayon, hindi pa nagtagumpay si Thicke na maulit ang tagumpay ng kantang ito gamit ang sarili niyang mga kanta. Bilang 5. Lahat tayo ay natutuwa kapag may bagong meme o viral na video na lumalabas sa internet. Pero karamihan sa mga tao ay hindi alam na sa ilang pagkakataon, may mga emosyonal na pagsubok na nakatago sa likod ng mga video na ito na dumalabas lang kalaunan na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa mga ito sa hinaharap. Ang TikTok ay isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng ganitong content dahil mahilig ang mga user mag-remix ng videos ng iba para dumami ang views at maging sikat na internet star kahit saglit lang. Isang halimbawa nito ay ang video na in-upload sa Instagram platform ni Tyrese Gibson, ang Grammy-nominated na R&B singer at actor noong 2017. Sa video, makikita siyang umiiyak at nagmamakaawa. Diyos ko, ang aking Shyla, na tila labis na nababalisa. Mabilis na ni-remix ng mga TikTok user ang video at naging viral sa buong mundo. Ginaya ang reaksyon ni Gibson at ang ilan ay pinagtawanan siya kahit di alam ang dahilan ng kanyang matinding pagkabalisa. Karamihan sa mga tao ay matatandaan si Gibson dahil sa kanyang paglabas sa mga pelikulang Fast and Furious at Transformers. Lumabas din siya sa ibang pelikula gaya ng Four Brothers, Waste Race, Death Race at Morbius. Published author din siya na gumawa ng comic book series at naglabas ng New York Times bestseller na How to Get Out of Your Own Way. Sinulat niya ang aklat na Manology, Secrets of Your Man's Mind Revealed kasama si Rev Run na naging bestseller. Noong 2007, pinakasalan niya si Norma Mitchell, nagkaanak ng babae at tumira sa Atlanta, Georgia. Noong 2000 natapos ang kanilang kasal.
Pinagkasala niya si Samantha Lee noong 2017, nagkaanak ng babae noong 2018, ngunit nagdiborsyo sila noong 2022. 2 taon matapos, lumabas na hindi nagbayad ng sustento sa anak si Gibson kay Lee. Inaresto siya at pinagbabayad ng $74,500 bago palayain na agad niyang ginawa. Ngunit ang una niyang kasal ang muling babalik para guluhin ang buhay niya. Nang mag-10 taong gulang ang anak nila, nagsampa ng kaso si Williams para sa sole custody matapos akusahan si Gibson na itinulak ang bata sa lupa. Itinanggi ni Gibson ang mga paratang at pagkatapos ay nag-record ng ayoy notorious na video na in-upload niya sa kanyang Instagram account. Makikita siya nakasuot ng t-shirt na may nakasulat sa harap na Shayla Rocks. Nakiusap siya sa korte na huwag kunin ang anak niyang babae. Sinabi ni Williams na hindi niya pinayagang makita ni Shayla ang kanilang anak habang nakikituloy siya sa kanya. Nagdesisyon siyang huwag ibigay ang pasaporte kay Williams nang hilingin niya ito. Inakusahan niya si Williams ng pananakit sa kanya at sa iba pa at sinabing nagiging marahas ito kapag sinasalungat. Sa huli, binigyan ng magkapantay na legal at pisikal na pinagsasaluhang kustudya ang mag-asawa sa kanilang anak. At doon naman, matapos lumabas ang mga detalyeng ito, napagtanto ng mga gumagamit ng TikTok na pinagtatawanan nila si Gibson nung nasa isa siya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Numero 4. Hindi lahat ng viral na video ay nagmumula sa malulungkot na pangyayari, tulad ng pinapakita ng isa sa mga pinakasikat na viral na video sa lahat ng panahon, kung saan tampok ang isang babae na nagangalang Kimberly Sweet Brown Wilkins na nakatakas mula sa isang napakadelikadong sitwasyon bago siya sumikat sa internet. Ang mga nakakakilala sa viral videos at memes ay tiyak na alam ang linyang wala nang may oras para dyan na sumikat noong 2012. Binanggit ni Wilkins ang linyang iyon sa isang media interview at agad siyang sumikat online. Sa mga sumunod na taon, naging karaniwan na sa ilan ang paggamit ng katagang ito para ilarawan ang bagay na ayaw o tinatamad silang gawin. Ang video ay madalas pa ring binabanggit hanggang ngayon at ito ay nagamit na sa napakaraming iba pang mga video na ina-upload sa mga platforma tulad ng TikTok at YouTube. Noon, nakatira si Wilkins sa isang apartment complex sa Oklahoma kung saan siya sumikat. Nagsimula ang lahat noong 7 ng Abril ng taon iyon nang magkaroon ng sunog sa isang gusali ng apartment na pagmamay-ari ng isang matandang babae na isa sa mga kapitbahay ni Wilkins. Sa kabutihang palad, lahat ay nakalikas agad mula sa complex at walang nasawi. Ngunit ang kapitbahay ay kinailangan dalhin sa ospital kung saan siya ginamot dahil sa paglanghap ng usok. Ganun pa man, siya ay tuluyang gumaling at agad ding pinalabas mula sa ospital. Pagkatapos ng sunog, nagpadala ang media outlet na K4 TV ng isang reporter at cameraman sa complex upang kapanayamin ang ilan sa mga residente ng gusali. At nagkataon namang nandoon si Wilkins noong oras na yon. Pumayag siyang magpaliwanag sa camera tungkol sa nangyari sa kanya, pero sa paraang hindi sinasadyang nakakatawa. Sinabi niyang nagising siya nung hapon at nagpa siya kumuha ng soft drinks para sa sarili. Akala niya may nag-iihaw lang dahil naamoy niya ang usok, pero napagtanto niyang may sunog pala sa katabing apartment. Ipinaliwanag niya na nagsimula siyang tumakbo papunta sa labasan at binanggit niyang wala na siyang oras para kunin ang kanyang sapatos o anumang personal na gamit dahil tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Ikwinento niyang bago makarating sa labasan, nakalangap siya ng usok at may bronchitis siya. Saka binanggit ang linyang walang may. May oras para diyan na ikinatuwa ng tagapanayam na naririnig pang tumatawa sa likod ng camera. Nang may nabas ang clip, agad itong ginamit ng mga netizens sa sarili nilang mga video ng napaka-epektibo. Ginamit ito ng mga estudyante para ipahayag ang kanilang pagkainis sa pag-aaral para sa isang pagsusulit. Ginamit ito ng iba bilang remix at lumabas sa maraming memes tungkol sa pandemya ng COVID-19. Nagulat si Wilkins sa kasikatan at sinabi niyang kumikilos lang siya gaya ng karaniwan niyang ginagawa. At ang sikat na parirala ay isa sa paborito niyang kasabihan. Ni remix ni The Bob Rivers Show si Wilkins, sinabing may bronchitis siya. Nagsampa siya ng demanda na nagkakahalaga ng $15 milyong dahil ginamit ang kanyang larawan at kasabihan ng walang paintulot. Sinabi ning palabas na may paintulot sila kay Wilkins na gamitin ang clip pero itinanggi niya ito. Isinampa ang kaso laban sa Apple dahil in-upload ang track sa iTunes kaya agad na itong tinanggal. Kinasuhan niya ang radio show pero ibinasura rin ang kaso. Hindi natapos doon ang kasikatan ni Wilkins. Lumabas siya sa ilang patalastas sa TV at sa Tosh.0.
Pero ang pinakamalaking sandali niya ay nang mapasama siya sa pelikulang A Medea Christmas. May sinimulan pa siyang ibang proyekto pagkatapos pero hindi rin natuloy. Mula noon, iniulat niya na naninirahan pa rin siya sa parehong apartment na kanyang tinakasan hanggang ngayon at ipinagpapatuloy niya ang kanyang buhay ng normal. Numero 3. Nakakabilib kung paano sumisikat ang ibang tao. Noon, sumisikat ang mga musikero dahil sa isang patok nilang kanta. Ang mga aktor ay nagtatrabaho ng maraming taon bago makilala at ang mga bituin ay nagsusumikap sa kanilang sining. Minsan umaabot pa ng mga dekada bago sila maging kilala ng lahat. Sa panahon na yon, pwede ka nang sumikat agad dahil sa internet at viral na kultura. Sa karamihan ng kaso, sumikat ang mga tao dahil sa isang linya o paglabas sa video sa tamang oras. Isang patunay nito si Antoine Dodson na nakapanayam ng news outlet matapos ang nakakatakot na karanasan ng kanyang kapatid na si Kelly na ligtas namang nakaligtas. Noong Hulyo 2010, tinawag ang pulis sa bahay ni Kelly sa Lincoln Park, Huntsville, Alabama matapos siyang saktan sa sarili niyang kwarto. Bandang 3:10 ng madaling araw, nagising siya sa kanilang bahay sa 500 block ng Webster Street at agad natakot. Nagising siya sa gulat at napansin ang ibang tao sa kama, kaya sumigaw siya ng malakas para paalisin ang malaki. Narinig ng kanyang kapatid na si Antoine ang kaguluhan at agad siyang tumakbo papunta sa pinangyarihan at nang pumasok siya sa kwarto, labis siyang nabigla sa kanyang nakita. Ikinuwento niya kalaunan na nakita niya ang lalaki sa kama ni Kelly at napansin niyang nakapalibot ang mga kamay nito sa leeg ng kanyang kapatid. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kama at hinilapalayo ang lalaki mula sa kanyang kapatid pagkatapos ay tumakas ang salarin sa dilim. Pagdating ng pulis, nakita nila ang kamiseta at ilang fingerprint ng lalaki sa pinangyarihan. Sinabi ng magkapatid na hindi nila kilala ang lalaki at bagamat di nasaktan si Kelly, labis siyang natrauma sa pag-ataking iyon. Walang sinuman ang nakapag-akala kung ano ang susunod na mangyayari. In-interview si Antoine ng isang lokal na media outlet on WAFF-TV. Mabilis na kumalat online ang kanyang mga babala sa komunidad at sa umatake. Sinabi niya na dapat itago ang mga anak at asawa dahil may salarin sa lugar at naging viral ang video. Na-interview si Kelly at sinabi niyang pumasok ang lalaki sa kanyang kwarto matapos umakyat sa bintana. Tinawag lang niya itong tangang taga-housing project pero mas sineryoso ni Antoine ang insidente. Pagkatapos ng interview, ginamit ng magkakapatid na Gregory mula sa Auto-Tune the News sa YouTube ang clip para likayin ang kantang Bed Intruder. Naging instant na sensasyon ito at nagsimulang magbenta si Antoine ng mga t-shirt na may nakasulat na kanyang sikat na linya, "Itago ang inyong mga anak sa harap." Nasa ikatlong pwesto ang kanta sa R&B at Soul Chart at pumasok sa top 25 ng iTunes sa loob ng isang linggo. Nagdesisyon ang magkakapatid na Gregory na hatiin ang kita ng kanta kay Dodson na gagamitin ito para ilipat ang pamilya niya sa mas magandang lugar. Umikot pa rin ang kanta online pero marami ang di gusto ito dahil pakiramdam nila binabaliwala nito ang pag-atake kay Kelly sa sarili niyang bahay na hindi dapat mangyari kanino man. Pangalawa. Sumikat si Rocky Lockridge nang siya ang naging unang boksingero na tumalo kay Roger Mayweather noong Pebrero ng 1984. Si Ricky Lockridge ay ipinanganak at nagsimula ng karera sa boxing sa kanyang bayan sa Tacoma, Washington. Nakilala niya ang esport sa Tacoma Boys Club at di nagtagal, naging AAU Bantamweight National Champion siya. Nakuha niya ang ikalawang pwesto sa National Golden Gloves Bantamweight Division at umabot sa quarterfinals ng World Amateur Boxing Championships noong 1978. Pagkatapos magtagumpay, lumipat siya sa Paterson, New Jersey at nagsimulang maging profesional na boksingero. Noong Agosto ng taong iyon, unang lumaban siya bilang profesional at tinalo si Tony Reed sa technical knockout. Nagpatuloy siya at napanalunan ang New Jersey State Featherweight Championship at ang USA Featherweight Championship. Ang una niyang pagkatalo ay dumating noong ika-4 ng Oktubre, 1900 at malumpo nang matalo siya ni Eusebio Pedrosa. Pero hindi nito napigil ang pagmamahal niya sa esport. Noong Pebrero 26, 1984 hinarap niya ang pinaka-memorable na laban kay Roger Mayweather tuhin ni Floyd Mayweather. Mahigit 90 segundo lang ang laban nang manalo si Lockridge na nagulat din sa bilis ng kanyang panalo laban sa malakas na kalaban.
Nawala ang titulo niya sa sumunod na taon nang matalo siya ni Wilfredo Gomez. Pero nagpatuloy ang matagumpay niyang karera bago magretiro na may 44 panalo, 9 talo at 36 knockout. Pagkatapos magretiro, bumalik siya sa Tacoma kasama pamilya pero hindi gumanda ang takbo ng kanyang buhay. Naghiwalay sila ng kanyang asawang si Carolyn matapos silang maghirap sa pinansyal at dahil na rin sa paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Sinubukan niyang magbalik boxing pero natalo siya sa pareho niyang sumunod na laban at naging malinaw na tapos na ang kanyang pagiging boksingero. Noong 1992, lumipat siya sa Camden, New Jersey at nagtrabaho bilang tagalinis at pintor sa pabrika ng bariles. Pumasok siya sa buhay ng krimen at nasentensiyahan ng 5 taong probation dahil sa pagnanakaw. Niling naaresto siya sa pagnanakaw at nakulong ng 27 buwan. Pagkatapos niyan makalaya, nahirapan siyang mabuhay at naging palaboy sa lansangan. Noong 2006, inatake siya sa utak at napansin ng pamilya niya kailangan niya ng tulong kaya inimbitahan siya sa palabas ng A&D TV na intervention. Dito, muling sumikat si Lockridge. Sa isang clip na mabilis na naging viral, ipinaliwanag ng kanyang anak na mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila sa mga taon dahil ama pa rin niya ito. Nagresulta ito sa isang napaka-emosyonal na reaksyon mula kay Lockridge habang siya ay nagsimulang humagulgol nang walang pagpipigil sa balitang tinatanggap pa rin siya ng kanyang pamilya. Mabilis na naging meme sa internet ang clip sa pamagat na best cry ever. Pagkatapos nito, hindi na siya nanirahan sa kalsada at sa kabila ng lahat ng pagsubok ay naging malinis siya sa bisyo. Pumanaw siya noong Pebrero 7, 2019 sa edad na 60. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin ang emosyonal niyang reaksyon dahil kalaunan ay napagtanto ng mga tao kung bakit siya umiiyak sa palabas at na may mas malalim na kwento si Lockridge kaysa sa pagiging isang internet meme lang. Numero 1. Tawing pinag-uusapan ang mga viral na internet video sa mga kaswal na usapan, siguradong may magbabanggit tungkol kay Numagay. Isang video na ito sa mga pinakaunang naging viral. Kaya naman tumatak ito sa isipan ng mga tao sa loob ng mga dekada. Si Gary Brolsma ang tinutukoy na noong 2004 ay hindi inasang sisikat siya bigla dahil sa kanyang webcam performance na nagdulot din ng hindi magandang epekto sa kanyang buhay. Noong araw na iyon, nagdesisyon si Gary na i-record ang sarili habang sumasayaw at nagli-lip-sync sa kantang Romanian na Dragostea Dinte. Pinanggalanan niya ang video na Numa at in-upload ito sa Flash animation at gaming website na newgrounds.com noong Disyembre 6, 2004. Sa ilang araw, umabot sa 2 milyong views ang clip. Maraming nagkomento na gusto nila ang malaya niyang pagsasayaw, malalaking mata at exaggerated na lip-sync. Biglang sumikat si Brolsma sa internet, ngunit hindi siya handa sa mga nangyari pagkatapos. Kinontak siya ng US TV show na Good Morning America at ipinakita ang clip sa CNN at VH1. Habang ang iba ay maaring natuwa sa lahat ng atensyon nito, naging malaking gulat ito kay Brolsma at hindi nagtagal, nagsimula itong makaapekto sa kanyang araw-araw na buhay. Habang nakatira sa New Jersey, naging para siyang isang ermitanyo at bihira na lang makita sa labas. Sinabi niya na madalas siyang nagmumukmok sa bahay at hirap harapin ang pagiging kilala niya sa labas. Kapag lumalabas siya, dinudumog siya ng mga tao na humihingi ng autograph at ginagaya ang sayaw niya mula sa video. Naging sobra na ang atensyon kaya nagpasya siyang manatili na lang sa loob ng bahay hanggat maaari. Samantala, patuloy siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula sa news outlet na gustong siyang makapanaya. Ngunit tumanggi siyang sumagot sa kanilang mga request. Nag-alala ang pamilya niya sa kalusugang pangkaisipan niya dahil sa pagbabago ng ugali niya. Nahihirapan na siya noon, pero nang tanungin siya ng mga tao kung bakit manungkot, lalo siyang hindi nakatiis. Ginawa ng kanyang pamilya ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan siya, pero nagkulong na siya sa sarili niyang mundo at lumalabas lang ng bahay para magtrabaho ng shift sa isang lokal na Staples. Napansin ng katrabaho niya na tahimik at mailap siya, pero di nila alam paano tumulong. Lumipas ang panahon, nawala ang kasikatan ng clip at pumalik si Brolsma sa dating niyang gawain. Pumayag siyang ma-interview sa mga sumunod na taon at ipinaliwanag na hindi niya inaasahan ang biglang kasikatan ng clip kaya nagulat siya. Ngayon, nagtatrabaho siya sa disenyo at IT at gumawa rin siya ng ilang electronic na kanta sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Salamat sa panonood, kaibigan.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga susunod naming upload. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.